Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay katulad sa kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Na makakita siya ng isang perlas na napakahalaga. Umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, maraming bagay ang ating hinahanap. Kayamanan, seguridad, kaligayahan, tagumpay at pagmamahal. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakikita ni Jesus na may isang kayamanang higit pa sa lahat. Isang kayamanang hindi nabubulok, hindi nananakaw, hindi nawawala. Ito ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang kayamanang nakatago sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at muling tinakpan. Sa sobrang tuwa, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Tila isang simpleng kwento, ngunit may malalim na katotohanan. Ang kaharian ng Diyos ay minsang hindi agad nakikita. Nakatago ito. Nasa ilalim ng lupa, nasa katahimikan, nasa gitna ng ordinaryong buhay. Ngunit kapag natagpuan mo ito, nagkakaroon ng saysay ang lahat ng iba mong hinahanap. Sa sobrang tuwa ng nakatagpo, ipinagbili niya ang lahat. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil alam niyang ito na ang tunay na kayamanan. Hindi ito sakripisyo na malungkot, kundi pagpapasya ng pusong nagmamahal. Ang kanyang kaharian o ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang mangangalakal na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang matagpuan niya ang isang perlas na napakahalaga, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ito. Ang pagkakaiba sa unang talinghaga ay ito. Ang una ay tila hindi naghahanap pero natagpuan. Ang ikalawa ay talagang naghahanap at sa paghahanap ay nakatagpo ng tunay na mahalaga. Ipinapaalala sa atin ni Jesus, minsan, ang Diyos ay dumarating kahit hindi natin hinahanap. Pero kung tayo ay may pusong uhaw at mata na naghahanap ng liwanag, matatagpuan natin ang Diyos na matagal nang naghihintay sa atin. Parehong talinghaga ay mayroong binabanggit na ibinenta ang lahat. Dito nasusukat ang tunay na halaga ng kaharian ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Handa ba tayong iwan ang mga bagay na pumipigil sa atin upang yakapin ang Diyos ng buo? Hindi ibig sabihin nito na literal na ibenta ang lahat ng ari-arian. Ang tunay na tanong ay, handa ba akong bitiwan ang yabang ko? Patawarin ang matagal ko ng kinikimkim? Maglingkod kahit walang kapalit? Maging tapat kahit mahirap? Ang kaharian ng Diyos ay hindi lang para sa simbahan tuwing linggo. Ito'y isang pamumuhay na mayroong direksyon, mayroong layunin, mayroong pag-ibig. At ito'y nagsisimula sa paglalagak ng ating puso sa tunay na kayamanan, ang Diyos mismo. Sa mundong ito, madaling malito, tila kayamanan ang like sa social media, ang mataas na posisyon, ang komportableng pamumuhay. Pero kapag dumating na ang sakit, kamatayan o pagsubok, doon natin mapapagtanto na alin ba talaga ang tunay na mahalaga. Ang talinghaga ngayon ay imbitasyon sa bawat isa. Huwag kang matakot na isuko ang mababaw upang makamit ang tunay na malalim.
Huwag kang matakot mawala ng pansamantala upang yakapin ang walang hanggan. Ang tunay na mayaman ay hindi ang may maraming hawak na pera, material na bagay o kung ano pa man, kundi ang marunong pumili ng mahalaga. Ano ang perlas o kayamanang pinangahawakan natin sa buhay? Ang Diyos ba talaga ang pinakamahalaga sa ating mga pagpapasya o ugnayan? O may ibang kayamanang mas inuuna natin kaysa sa Kanya? Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo po akong makakita ng tunay na kayamanan sa gitna ng mundo. Ikaw na nagmamahal, nagbibigay ng liwanag at nagbibigay saysay sa aking buhay. Tulungan mo akong isuko ang lahat ng humahadlang sa aking paglago patungo sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas upang piliin ka araw-araw at ng puso na marunong kumilala sa perlas ng iyong kaharian, naway maging buo ang pagtugon ko sa iyong paanyaya palagi, hindi bilang obligasyon, kundi bilang tugon ng pusong umiibig. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.